Inunat ni Bjorn ang kanyang palad at hinaplos ang bato. Mula roon ay unti-unting kumalat ang isang makinang na enerhiya na tila may buhay, hanggang sa ito ay naganyo bilang isang portal. Napanganga si Inar sa pagkagulat, nanlaki ang mga mata at napaatras sa gulat sa liwanag na iyon. Si Bjorn naman ay nakangisi, halatang nagmamalaki sa kanyang nagawa, at inalok siya nitong pumasok. Dahil siya ang unang nagbukas ng portal, agad siyang ginantimpalaan ng sistema, 2 karagdagang puntos ng karanasan ang ibinigay sa kanya. Isang mensahe ang lumitaw sa harapan niya, ipinapalam na tumaas ang antas ng kanyang karakter at nadagdagan ng isa ang pinakamataas na dami ng essence na maaari niyang taglayin. Paglipat nila sa panibagong palapag, nagtanong si Inar na litong-lito kung paano iyon nagawa ni Bjorn. Napansin nilang nasa isang lugar sila kung saan ang madilim na lupa ay malambot at lumulubog sa bawat hakbang. Sa paligid ay mga sirang bato at labi ng mga sinaunang estruktura, tila bakas ng dating kabihasnan. Habang naglalakad sila, naalala ni Inar ang sinabi ng pinuno na 3 araw daw ang kailangan bago makarating sa ikalawang palapag. Ngunit ngumiti si Bjorn at ipinaliwanag na natuklasan niya ang paraang ito mula sa isang aklat. Napasigaw si Inar sa gulat at paghanga, sinabing napakagaling noon at talagang kahanga-hanga. Dahil inaakala nilang magiging madali ang ikalawang palapag, nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit di nagtagal, may narinig silang mahihinang sigaw, mahahaba, malamlam, at tila nagmumula sa kailaliman. Ang mga tinig ay nakakatindig balahibo, at napagtanto ni Bjorn na walang duda, ito ang Land of the Dead. Sandali siyang tumigil, nakaramdam ng kakaiba, at napansin ni Inar na parang may bumabagabag sa kanya. Tinanong nito kung may naramdaman din siya. Si Bjorn naman ay hinawakan ang kanyang dibdib, sinabing may kung anong bagay na dumadaloy sa kanyang mga ugat at pinupuno ang buong katawan niya ng kakaibang enerhiya. Ngumiti si Inar at sinabing marahil ay tumaas ang antas ng kanyang kaluluwa, saka siya binati. Tahimik na inulit ni Bjorn sa isip ang mga salitang, soul level, at nagtanong sa sarili kung iyon ba ay katumbas ng antas ng karakter. Bigla niyang naalala ang sistema ng Dungeon and Stone, habang tumataas ang antas, tumataas din ang kinakailangang mana para magamit ang mga kasanayan, gayon din ang dami ng essence, na maaaring masipsip ng isang manlalakbay. Ngayon na siya ay nasa antas na 2, maaari na siyang gumamit ng 2 essence. Inimagine niya ang 2 kumpol ng enerhiyang lumulutang sa hangin sa paligid niya. Ngunit biglang nagsalita si Inar, sinabing kakaiba iyon. Tumaas daw ang antas ng kaluluwa ni Bjorn kahit hindi pa siya pumapatay ng mga halimaw. Naisip ni Bjorn na marahil ay itinuturing ng sistema na isang achievement ang pagbubukas ng portal, at lihim siyang napangisi dahil alam na niya iyon. Sa mundong ito, ang karanasan ay tumataas sa pamamagitan ng iba't ibang kilos, at tinatawag itong achievement. Ngunit kapag nangangaso ng mga halimaw, karanasan lamang mula sa unang nilalang ang makukuha, kaya habang tumatagal ay lalong nagiging mahirap tumaas ng antas. Isa sa mga paraan upang mapabilis ito ay sa pamamagitan ng pagpasok sa mga portal, dahil nagbibigay ito ng karanasan sa bawat bagong pagtuklas. Kaya naisip ni Bjorn na dapat niyang tandaan ang teknik na ito. Napangisi siya at napabuntong hininga, sinabing dapat niyang gamitin ang kaalamang ito bago pa malaman ng iba. Paglingon niya kay Inar, sinabi niyang ito ay magiging kanilang lihim. Kung sakaling may magtanong, sabihin lamang daw ni Inar na nakarating sila rito sa loob ng 2 araw. Tumanggo si Inar, pumayag, at nakaramdam si Bjorn ng ginhawa, alam niyang hindi siya magsusumbong. Ngunit naisip din niyang darating ang panahon na makakarating din dito ang ibang mga bihasang manlalakbay, at tiyak na magtataka kung paano sila nauna. Kaya pinili niyang manatiling hindi kapansin-pansin. Mas takot pa siya sa mga tao kaysa sa mga halimaw. Muling nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, at habang naglalakad, ginamit ni Bjorn ang isang lubad upang itali ang sulong sa kanyang helmet, at tinawag niya itong Candle Barbarian Mode. Medyo nahihiya siya, ngunit inisip na matagal nang ginagamit ng iba ang paraang iyon. Nilapitan siya ni Inar, inilapat ang palad sa kanyang helmet, at napasigaw sa gulat nang mapansin na hindi ito mainit. Ipinaliwanag ni Bjorn na ito ay isang mahiwagang kasangkapan na susunog sa loob ng 3 araw. Sa Land of the Dead, mas malalakas ang mga halimaw kumpara sa kagubatan ng mga goblin. Inimagine ni Bjorn ang mga nilalang na maaaring naroon, ngunit inisip niyang wala namang mga bitag, kaya magiging mas madali ito para sa kanila. Sa madaling sabi, ito ang perpektong lugar para sa 2 barbaro. Ngunit biglang naputol ang mga iniisip ni Bjorn nang bahagyang magulat si Inar, nakakunot ang noo at napansin ang mga ghoul sa unahan. Binalaan na noon ni Eki ang pangunahing tauhan tungkol dito, at habang tinitingnan niya ang mga halimaw, nabilang niyang 3 lamang ang mga ito. Dahil unang araw pa lamang nila, alam niyang sa ikatlong araw ay magiging 3 beses ang dami ng bilang nito. Si Inar, hawak ang espada at handang lumaban,
ay lumapit ng may matatag na tingin. Napagod na raw siya sa kakalakad ng walang ginagawa, kaya nagpasya siyang siya na mismo ang haharap dito. Bahagyang napatigil si Bjorn sa kanyang nakita habang pinagmamasdan si Inar. Bigla itong tumalon mula sa lupa ng may matinding puwersa, tumakbo ng napakabilis na halos hindi na siya makita, at sumigaw habang inaatake ang mga ghoul. Sa ilang mabilis na hampas, winasak niya ang mga ito at ngumiti ng may sigla, nagsabing madali lang iyon at tiyak niyang magiging madali rin ang ikalawang palapag. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla siyang natigilan sa takot, pinagpapawisan, at hinawakan ang braso ni Bjorn habang napasiksik sa kanya. Nanginginig niyang tinanong kung ano ang nakakatindig balahibong sigaw na iyon. Medyo nagtaka ang pangunahing tauhan, malaki at malakas si Inar, ngunit natatakot sa ganitong bagay. Ipinaliwanag niyang mga banshee iyon, mga nilalang na bihirang unang umatake, kaya pinayuhan niyang huwag na lang itong pansinin. Naintindihan ni Inar ang lahat at nagtanong kung hindi ba nila kailangang patayin ang mga iyon. Iniisip niya kung delikado ito, ngunit ipinaliwanag ni Bjorn na wala rin silang magagawa dahil kapag sila ang unang umatake, tatamaan sila ng sumpa, at hahabulin sila ng mga banshee hanggang sa makalabas sila ng labyrinth. Lalo siyang natakot sa narinig na sumpa, at sinabing masama nga iyon kung mangyari. Tinawag niyang matalinong mandirigma si Bjorn at sinabing hindi siya nagkamaling sumama rito. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, muling napasigaw si Inar nang marinig ang matinis na tunog. Dahil sa sobrang takot, napayakap siya sa leeg ng pangunahing tauhan. Napasigaw si Bjorn sa gulat, at sa higpit ng pagkakayakap nito, napaluwa siya ng dugo. Nahihirapan siyang magsalita at pautal na sinabi kay Inar na pakawalan siya. Tinuro naman ni Inar ang unahan, may mga kalansay na lumalapit sa kanila. Napatigil si Bjorn nang makita ang mga halimaw. Napagtanto ni Inar ang ginagawa niya, kaya agad siyang bumitaw, inayos ang sarili, at nagsabing siya na raw ang bahala sa mga kalansay. Habang pinagmamasdan siya, payo ni Bjorn ay tamaan sa pagitan ng mga tadyang, ngunit bago pa niya matapos sabihin iyon, ngumiti si Inar at malakas na hamampas ng espada, dahilan upang magkalasog-lasog ang mga buto ng kalansay. Lumingon siya kay Bjorn, nakangiting parang nahihiya, at nagtanong kung ano raw ang sinabi niya. Sagot ni Bjorn ay wala naman, at idinagdag niyang wala nang dapat ikabahala dahil tumaas ng 1 puntos ang kanilang karanasan matapos talunin ang mga kalansay. Pagkatapos noon, naglakad sila patungong Hilaga sa loob ng halos 8 oras, nakakasagupa ng iba't ibang uri ng halimaw, tulad ng mga Elder Ghouls na doble ang laki ng karaniwang ghoul, at mga mutant na naging skeleton warriors at skeleton archers. Gayunpaman, hindi sila ganoon kadelikado, lalo't unang araw pa lamang. Bahagyang tumaas ang kakayahan ni Bjorn sa pakikipaglaban. Ang kanyang maso ay akma sa bigat at haba, kaya't mas epektibong nababasag ang mga bungo kaysa gamit ang martilyo. Pinukpok niya ang ulo ng isa pang halimaw, at nang umatake ang isang ghoul mula sa likod, napansin niyang dahil sa hugis ng kanyang vest armor, mas maliit ang bahagi ng katawan na kailangang protektahan ng kalasag, kaya't mas agresibo siyang nakakilos. Bigla siyang napatigil nang mapansin na may kalansay na sumilip mula sa likod ng bato at nagpaputok ng palaso sa kanyang direksyon. Bahagyang napakurap si Bjorn at inisip na ang bakal na helmet ay hindi tatagosan ng mga palaso ng kalansay, lalo na't bulok na ang kanilang mga pana. Pinagdikit niya ang mga labi, at nang tumama ang palaso, nag-crack lang ito. Tumama siya pabalik sa kalansay at sinabi sa sarili na darating ang araw na mas lalakas pa siya. Habang tumatagal, mas gumaling siya sa pagpatay ng mga kalaban, at sa tabi niya, si Inar ay hindi rin nagpapahuli. Sumisigaw siya ng Valhalla, habang humahampas, winawasak ang mga kalaban. Naalala ng pangunahing tauhan na si Valhalla ay ang diyosa ng mga ninunong barbaro. Inamin niyang mahusay si Inar, at sandaling napatingin dito habang nakikipaglaban. Noong una, hindi niya maintindihan kung bakit sumisigaw ito sa tuwing lumalaban, pero kalaunan, kusa na ring lumalabas sa bibig niya ang salitang iyon. Sumigaw siya ng Valhalla, habang humahampas ng isa pang halimaw. Isang masiglang pakiramdam ito, hindi tulad ng mga laban niya noon kay Erwin. Ngumiti si Bjorn, puno ng sigla, habang nakatayo sa tabi ni Inar, handang lumaban. Para sa kanya, ang dalagang barbaro ay may kakaibang lakas, at dahil doon, nagawa niyang talunin ang Elder Ghoul, Skeleton Warrior, at Skeleton Archer, at bawat isa ay nagbibigay ng dagdag na karanasan. Maya-maya, napansin niyang may sugat sa kanyang kamay, at laking gulat niya nang mapansing mabilis itong naghihilom. Sinabi niyang maghihilom din ito agad, at napatunayan nga niyang halos nagsara na ito. Namangha si Inar at napatili, tinanong kung iyon ba ang kakayahan ng spiritual seal. Tumango si Bjorn, ipinaliwanag na ang immortal seal ay nagpapabilis ng natural na paggaling, isang sugat na kalahating sentimetro ang lalim ay naghihilom sa loob ng 1 minuto. Masakit man, sulit naman ang epekto.
Habang inilalapat niya ang palad sa lupa, napansin niyang tuyong-tuyo ito, ibang uri na ng lupa. Kasabay nito, mas malakas na ang sigaw ng mga banshee. Binalaan niya si Inar na maghanda, dahil lalabas na raw ang mga halimaw ng ikawalong antas. Makalipas ang ilang sandali, halos umiiyak sa takot si Inar, tinanong kung ano ang mga tunog na iyon. Sagot ni Bjorn, sapat na banggitin ang Diablo, sabay utos kay Inar na pamwesto. Binalaan niyang darating na ang Death Demon. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang halimaw sa harapan nila, umuungal ng malakas. Napansin ni Bjorn na parang nilalamon ng labyrinth ang liwanag, at inisip kung paano nila hindi napansin ang halimaw hanggang sa lumapit ito. Mas malakas pa ang pagungal nito, at inamin ni Bjorn sa isip na mas nakakatakot ito kaysa sa inaasahan niya. Inutusan niyang tamaan sa ulo, dahil wala raw silbi ang pag-atake sa ibang bahagi. Nagtiwala si Inar at sumugod habang sumisigaw. Sinundan siya ni Bjorn, tumama si Inar ng unang atake, ngunit nasangga ito ng halimaw. Sinamantala ni Bjorn ang pagkakataon, tumakbo sa likod nito at tinangkang umatake ng palihim, ngunit napansin siya ng halimaw. Napamura siya sa isip, tinuloy pa rin ang pag-atake, ngunit tila bato ang laman ng demonyo, sobrang tigas. Gumanti ng atake ang halimaw, ngunit nakaiwas si Bjorn. Habang sumisigaw, naisip niyang bukod sa tigas, napakalakas din ito. Kinailangan niyang ilihis ang atensyon ng halimaw upang makagawa ng pagkakataon si Inar. Sinamantala nga ni Inar ito at umatake, ngunit hindi bumaon ang espada. Mabilis na bumaling ang halimaw at tinamaan siya, dahilan upang tumilapon siya, bagamat naitukod niya ang espada sa lupa upang hindi tuluyang bumagsak. Hinahabol ang hininga, sinabi ni Inar na sobrang lakas ng halimaw. Pinagdikit ni Bjorn ang mga ngipin, naalala ang laban sa laro kung saan may mataas na depensa ang Death Demon, ngunit hindi niya akalaing ganito pala kahirap sa tunay na buhay. Ang sugat na gawa ng espada ni Inar ay agad naghihilom sa loob ng 3 segundo. Napagtanto niyang ito ay bunga ng passive skill na nagpapanatili ng katawan. Bumukas ang bibig ng halimaw at sumigaw. Napamura si Bjorn sa isip, napatitig sa gulat, at lumapit si Inar, nanginginig, tinanong kung ano iyon. Hindi siya sumagot ng malakas ngunit inisip niyang iyon ang active skill ng halimaw. Sa susunod na saglit, nagsimulang lumabas ang mga kamay mula sa lupa, at nang tuluyang maglabasan ang mga ghoul at tumakbo patungo sa kanila, napagtanto ni Bjorn na ito ang Call of Death, ang kakayahan ng halimaw na tumawag ng mga ghoul. Napakaraming halimaw na ngayon ang papalapit sa kanila. Habang kumukuha ng posisyon sa laban, inisip ni Bjorn, magsisimula na ang tunay na pagsubok.